na siyempre katulong po natin yung church po dyan, yung mga pastor po natin. So sa barangay, lahat po ng barangay po, lahat ng department head went through the values formation. Lahat ng public school teachers, sineminar rin po natin. And in-emphasize po natin yung role ng mga teachers dun sa mga bata. Ngayon rin po, aside from dun sa mga employees, no, yung mga contractual employees po natin, pag nagre-renew po sila ng kanilang kontrata, they have to attend yung seminar po para mas maintindihan nila ano yung role nila dun sa gobyerno. Hindi lang dahil gusto nila magkaroon ng trabaho, pero we emphasize that they have a good role at serbisyo po to at oportunidad para makapaglingkod. Isa po sa mga problema po natin dito dahil we're the most dense city in the whole world. 250,000 population. Nasa yung land area po natin, total of 1,000 hectares, pero 500 lang yun dyan yung lupa. 450, tubig pa po. Marami pong walang trabaho. So sa atin po, everyday we meet people and they ask for jobs. And aminin po natin, hindi po natin kayang bigyan ng trabaho lahat. Pwede po natin gawin bilang ama ng bayan is to give them opportunities. So, kung mapupunta po kayo sa City Hall, when you enter now, dating Comelec yung makikita nyo sa kaliwa. Ilipat po namin yung Comelec dun sa Police Headquarters. Ngayon, tinagyan po natin ng Hanap Buhay Center, Livelihood Center. So, ano po yung mga in-offer po natin sa livelihood? Unang-una, naniniwala tayo sa galing ng Nabuteño. Masipag, may abilidad. Kaya lang kung minsan kulang yung job matching po. So we try to collate all the businesses in Navotas and nearby cities para malaman mo ano yung mga empleyadong kailangan po nila. Tapos meron rin po tayong data ng mga tauhan po natin, minamatch po natin. Pangalawa, kung kulang po yung skills nila, gusto nila magtrabaho, meron tayong skills training. Mga kooperatiba po, tinutulungan rin po natin. Yung mga gandang, marami po dito pag umiikot tayo, maganda yung kanilang idea, maganda yung kanilang negosyo, kaya lang hindi masyadong lumalaki dahil kulang sa puhunan. Napupunta po doon sa 5-6, di ba? So, kawawa po. So, tutulungan po natin sila ng mas affordable. Hindi lang tungkol sa interest yun, gusto rin natin tulungan sila paano mag-save. Ito naman po yung product research. Naniniwala po tayo na maraming raw materials po dito. So, katulong natin yung DOST at DTI. Ini-encourage natin yung maliliit na negosyante na gumawa ng iba't-ibang produkto. Kaya nilunsad po natin yung one barangay, one product. So, bawat barangay, meron silang produkto. May contest po tayo. Tapos yung mananalo po dyan, yan po yung ilalaman po natin. So hopefully, maging successful yung mga barangay po, maka-create tayo ng more jobs. Peace and order, yung PNP headquarters po natin, nilapit na po natin dito, dating nasa likod po yan. Ito yung mga statistics ng mga apprehensions po natin. So marami pa rin tayo nahuli na walang gumagamit ng helmet. Ito, nakahubad po. Ito malaking tulong rin po sa atin, yung CCTV. Ngayon, meron na tayong 20, nadagdagan ng 4 po.
And habang lumalaking income po natin, dagdag lang po tayo ng dagdag. So may mga speaker rin po yun. Kaya mapapakinggan nyo kung minsan may nagsasalita po doon. May ina-announce or pag tumatawid kayo sa hindi dapat tatawiran, pinapagsabihan po tayo. So, ito yung accomplishment ng ating NADAC. Although kahit awardan po tayo dahil maganda yung proactive yung programa po natin, we encourage the youth to join yung mga sports program, may mga seminars po tayo sa schools. Siyempre may problema pa rin po tayo. So katulong rin po natin dyan yung mga pastor po natin na sisimulan po natin, mababa po tayo. Yung illegal mga fishing po, aktibong-aktibo rin po tayo, especially after the fire that happened last year dun sa Sipak in the Motos West, because yung reason ng fire na yun ay sa dynamite fishing. So, marami po tayong nahuli ngayon, at kung makikita nyo, mas malinis na po yung dito sa Sipak. Sabi nila may alimasag na raw po dyan. So, natutulungan rin po tayo ng ating congressman. So, nagbigay po siya ng pondo so we can purchase 3 new patrol cars. So, in total, we have 12 and 10 motorcycles. Social services, yung libreng-libing po. Malaking tulong po ito. And meron na tayong dahilan kung bakit natin hindi pinapagbawalan yung mga sugal. Dahil dati, dahilan po nila, kaya kailangan na ng sakla, panggastos po nila doon sa pampalibing. Dahil libre na po yung libing po natin, wala na pong dahilan, kaya wala pong sakla po dito. So, again sa gambling po tayo dahil yung kinikita ng mga tao, minsan napupunta pa sa gambling at alam naman po natin, sayang yung oras, wala namang kabutihang maidudulot yung sugal po sa atin. So ngayon, meron pang mga konting-konting mga nauhuli po tayo, pero ito yung mga moro-moro na mga ng loteng, pero yung mga organized wedding, sakla, wala po tayong ganun, video karera. Then ito, syempre, malaki po yung tulong ng inyong grupo dahil marami po kayong nabigay na pagkain, damit, no, assistance, moral encouragement. So ano po nangyari dun sa mga affected families? Yung sa Sipak and West, hindi na po natin sila pinabalik sa dagat, dun sa House on Stilts. Dahilan po natin, unang-una, bawal naman po yun. Pangalawa, napakahirap ng buhay po doon dahil wala silang kuryente, wala silang tubig, walang banyo po doon, nagdudumi po sila doon rin sa dagat, kaya napakadumi ng dagat dati. Ang pinakamasama ko doon, saan po naglalaro yung mga anak po nila, doon rin po nagsiswimming. So ang dami pong may sakit. So tatanong natin yung mga magulang, kaya nagkakasakit yung inyong mga anak, natural, di ba? Madumi po dyan. Diyan po sila naglalaro. At kung makikita nyo yung mga bahay po doon, pag hindi kayo lumabas ng bahay po, hindi kayo makakita ng araw dahil dikit-dikit po yun. Tapos walang air. So kung magkasakit yung isang pamilya po doon, dahil walang mapag-iikutan, magkakasakit po lahat. No? So ano po nangyari sa kanila ngayon? Ngayon, nalipat po natin sila. Nakakatulong po natin yung national government. 700 families na po yung nalipat natin sa Bulacan. At tuwan-tuwa po sila. Nandito po si Kapitan. Binibisita po niya yung mga kababayan po natin doon. Ang una po, nagagalit po sila sa akin dahil ayaw ko sila pabalikin doon. Pero nung pumunta naman ako doon, tuwa naman sila dahil sementado po yung bahay nila. Bawat isa, may kuryente, may ilaw. Maganda po yung eskwelahan po doon. Maganda yung simoy ng hangin, maluwag. Problema lang medyo malayo dito dahil yung mga lalaki po ay iba dito pa rin nagtatrabaho. May trabaho sila ngayon po. Okay. At ang maganda po nito, murang-mura lang po. For the first year, they don't have to pay for anything. So relax na po na sila. Second year, babayaran lang po nila
halos 300 pesos per month for the next 25 years magiging sa kanila po yung bahay at lupa. So hindi nila sila kakaba-kaba. Baka may programa yung gobyerno, matatanggal po sila sa kanila na po. Maganda po yung pakiramdam nila. Senior citizens, ito yung mga may discount or yung assistance for senior citizens. Yan, kasama po natin yung barangay po dito. Nagpo-postal clean up po tayo every 2 weeks. Marami rin po tayo mga volunteers po dito. May mandamos kasi yung Supreme Court, ang gusto po nila, dapat raw, pinag-aralan nila yung Manila Bay, napakadumi raw, hindi conducive for swimming. Naalala natin, nung panahon po ng medyo may edad po dito, di ba? Kahit sa ilog po, sa dagat, pwede tayo mag-swimming. Ngayon, sabi nila hindi raw pwede tayo madumi. So, dapat malinis parati yung... Alam niyo sa iba't ibang bansa, pinakamamahal na property sa tabing dagat at tabing ilog. At yun yung parating inahabol po nila. Dahil malinis, maganda yung view, maganda yung simoy na hangin. Ito yung tree planting program natin. Regular rin po ito sa iba't ibang lugar. At tulungan po natin yung national government po dyan. Ito naman po yung summer job. Para matulungan rin dun sa pag-aaral yung mga estudyante. Nag-summer job sila sa City Hall. Joint program with DOLE. So half of their salary nagagaling sa city government, half nagagaling sa Department of Labor. Lego card. Ito naman po, marami rin po nag-avail po dito. Yung DFA dahil nahirapan po yung mga kababayan po natin, pupunta pa dun sa Pasay, pipila po doon, tatagalan po, babalik pa. Ito, dito na lang po sa City Hall. Diyan lang po sila nag-apply at nag-renew. Tapos na po eh. Pero next year po, gagawin po natin yan ELD. Ito, malaking bagay rin po ito. At nagpapasalamat po ako dun sa inyong pasensya dahil marami sa inyo na traffic kahit paano ang ginagawa po yung Maynilad. At dahil sa sakripisyo po natin, kailangan natin gawin, nilinis na po, binago na po lahat ng tubo. So ngayon po, maraming nakakatipid dahil lalo na dun sa mga may second, third floor, di na nila kailangan ng bomba o motor. So, savings on electricity, mas malakas yung tubig, mas malinis yung tubig, at wala na rin pong jumper. Ito naman po yung katayan po natin, yung Gabay Guro, PLDT Smart. So, may mga livelihood sila para sa mga guro, tinuturuan nila paano magsalita, paano yung tamang skills ng pagtuturo, libre po yan. Nataya po natin yung PLDT Smart. May scholarship rin po. PhilHealth Sabado, ito naman yung tulong ng national government. So kanina napakita ko sa inyo yung 27,000 families na may PhilHealth galing sa local government. Ito naman from national government, 15,000 po. Families po yan. School buildings. Dito sa Bagong Bayan, nakita niyo, giniba na po yung dalawang building po dyan. Tatayo po ng building. Navotas National High School, tinatayo rin po. Ito naman kasama yung RBL and Philippine Navy. Na-screen natin lahat ng grade 1. Kaya pala nahihirapan magbasa dahil sumasakit yung ulo ko minsan. Malabo pala yung mata, grade 1 pa lang. And out of 7,000 students, nakita natin na 163 yung may problema sa mata. So lahat yan, nabigyan po natin ng salamin. Wala akong gastos yung local government dyan, puro tie-up lang po dun sa mga kaibigan nating NGO, Philippine Navy po. Ito naman yung sama naman natin yung Food for the Hungry. Rotary po. Nakakuha tayo ng grant, 1 million from World Health Organization.